So mga tol, mamaya na po magaganap ang laban ni Keith Thurman sa bansang Australia. Kalaban itong si Brook Jarvis. Liyamado nga po sa laban na yan si Keith Thurman. Pero tiwala po si Brook Jarvis na ina-knockout niya si Thurman. At mukhang body shot po ang isa sa pangunahing pupunteryahin ni Brook Jarvis mamaya. Naglabas po kasi ng video mga tol ang No Limit Boxing. At ipinalabas po nila ang isa sa laban ni Brook Jarvis kung saan tinapos po ni Jarvis ang kalaban sa isang body shot. So malakas din pala talaga sumuntok itong si Jarvis mga tol. Alam siguro nila mga tol na bodega ang kahinaan ni Thurman. Kaya yan ang pupunteryahin ni Jarvis. Matatandaan nga po na halos tumiklop itong si Thurman sa body shot sa kanya ni Manny Pacquiao sa round 10. Noong maglaban sila taong 2019. Nasaktan nga po si Thurman mga tol at nagtatatakbo. Ganyan din po ang nangyari kay Thurman mga tol noong makakalaban niya si Mario Barrios. Nasaktan din si Thurman sa body shot pero kahit na nasasaktan itong si Thurman mga tol, nagagawa pa din niya makasurvive. Kumbaga alam niya ang gagawin mga tol kapag nasasaktan siya sa bodega. So hindi nga po nababahala si Thurman mga tol dito kay Jarvis dahil noong mapalaban naman itong si Jarvis kay Liam Paru na hindi naman knockout puncher. Knockout si Brook Jarvis sa first round. Hilong-hilo ito ng bumangon at natumba ulit sa sobrang hilo. At dyan po itinigil ng referee yung laban. Pero kay Liam Paru nga lang po natalo itong si Brook Jarvis. Kasalukuyang may record po siyang 22 wins and 1 loss with 20 knockouts. So dalawa lang po sa tinalo ni Brook Jarvis mga tol ang nakaligtas at umabot sa desisyon. Mataas din ang knockout percentage nitong si Jarvis. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari mamaya sa laban. Mamaya pala mga tol, makasilat itong si Jarvis o kaya naman si Thurman na ang pangalawang tatalo dito kay Jarvis. Sa kabilang banda naman mga tol, muli pong nagsalita itong makakalaban ni The Monster na Oya Inoue na si Ramon Cardenas. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, ngayong May 4 na ang kanilang laban na gaganapin sa Amerika. Top rated nga po itong si Cardenas mga tol. Nasa number 2 contender po siya sa WBA. Sa interview kay Cardenas, sinabi niyang hindi daw siya kinakabahan kay Inoue. Nakikita daw kasi niya mga tol na normal match lang sa kanya itong si Inoue. Hindi rin umano niya iniisip na si Inoue ang pinakamalakas sa division ng Super Bantam. Hindi naman daw sa ina-underestimate niya si Inoue mga tol. May lakas naman daw ito, may speed at may IQ. Pero tandaan daw natin na meron daw kahinaan si Inoue. Bumagsak na daw ito kay Luis Nery sa round 1. Alam daw niya kung ano ang kahinaan ni Inoue. Tinanong naman si Cardenas mga tol kung ano daw ang masasabi niya sa sinasabi ng karamihan na magiging landslide yung pakikipaglaban niya kay Inoue. Tatalunin lang daw siya ng The Monster. Sagot nga po ni Cardenas mga tol, panoorin na lang daw natin ang laban nila. Sinabi din ni Cardenas mga tol na ang labanan daw ngayon sa boxing, pagiging popularity contest. Kapag marami ka daw followers, sobrang lakas mo na. May nakikita nga daw siya na boksingero mga tol na maraming talo pero ang laki ng followers. Magpo-post lang daw ng video sa Instagram, humahanga na daw ang mga tao. Tingnan daw yung nangyari sa laban ni Lamont Roach Jr. at Tank Davis. Wala daw gaanong nakakakilala dito kay Lamont Roach Jr. pero binigyan daw niya na magandang laban itong si Tank Davis. Kumbaga mga tol, malakas daw itong si Lamont Roach Jr. pero walang gaanong nakakaalam sa abilidad nito. So parang sinasabi nga po dyan ni Cardenas mga tol na ganyan din siya. Lalabanan niya ang isa sa pinakamagaling na boksingero sa Super Bantam na si Inoue pero hindi alam ng mga tao na may galing siya. Kaya lakas loob pong sinabi ni Cardenas mga tol na susubukan daw siyang in-knockout ni Inoue. Susubukan din daw niyang in-knockout si Inoue. Dream come true nga daw mga tol. Kapag natalo niya si Inoue, matutupad daw ang pangarap niya na maging world champion. Hindi lang world champion mga tol, magiging undisputed world champion pa siya.